Okay, so magandang araw mga grade 9. So ito isang special request ng ating isa sa mga subscriber. Shout out sa iyo, Christine Mercado. Si Christine Mercado ay nag-comment, so nagpapa-help. So ito sana ay ibibigay ko sa kanya at pipicturean yung solution sa kanyang messenger. Kaya lang ay ilang oras na yung lumilipas, And then, ang sabi niya ay 2 days na lang pasahan. So, minabuti ko ng i-video at ito ay i-upload para makita nung lahat, So, yung number 2, 3, 4, so talagang hindi ko maintindihan kasi yung value ng x and y ay parehas, Pero kung may isend mo sa akin hanggang mamaya, and then may oras pa tayo para sa iyong pag-submit ng gawain, edi sagutan natin. Pero ito yung number 5 at saka yung number 6, so sagutan natin. Kaya malinaw naman yung pagkakabigay mo sa akin. Ibig sabihin, naintindihan ko rin, So number 5, how many times you must add 2 cube to get 2 raised to the power of 10? So ito yung application ng sa exponent ninyo, So, ilang beses ko daw i-add yung 2 cube para makuha ko yung 2 raised to the power of 10. So, gamitin natin yung tawag dito. yung inyong loss ng exponent. So, try natin. So, wag na natin itong gagawin yung 8. So, 2 cube is equal to 8 and 2 raised to the power of 10 ay equal sa 200. 200. 200 tuloy. 1,024. So, para makita nyo. So, 2 cube is equal to 8. And then, yung 2 raised to the power of 10 is equal to 1,024. So, yan. So, ang gagawin pa nung iba, i-divide lang siya, So, i-divide lang ito. Kaya lang, kaya nga application ito ng loss ng exponent. So, ganito na lang ang solution natin para mas matuwa ang inyong teacher. So, solution natin. 2 raised to the power of 10 divided by 2 raised to the power of 3. So, equals same base, same base. Copy the base and then division ito, subtract the exponent. Unahin yung nasa numerator, so 10 minus 3. And copy the base, 10 minus 3 is 2 raised to the power of 7. So, ganun lang. And then, simplify nyo yung 2 raised to the power of 7. So, solution natin, so yun ay, yung 2 raised to the power of 7 ay 2 times 2 times 2 times 2. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4 times 2. Dito pa isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. 7. So, yung 2 raised to the power of 7. So, makikita natin ito ay yung tatlo equivalent sa 8. Tama ba? 2 cube. And then yung tatlo equivalent sa 8. And then 8 times 8 is 64. And then times 2 natin. Na yun, may isa pantong tayo na hiwalay, So, 2 times 4 is 8. And then 2 times 6 is 12. So, final answer natin is 128. Okay? So, ang final answer natin, so lagyan natin ng box, So, 128 2 raised to the power of 7. So, kung ganun din ang kalalabasan, so sorry, nakibo yung camera. So, ganun din ang kalalabasan pag halimbawa ay ito, di ba, 2 cube and then 2 raised to the power of 10, ay i-divide nyo. So, try natin kung parehas ang kalalabasan natin ito. So, we have 1,024 divided by 8. Okay?
So, 10 divided by 8 is 1. 1 times 8 is 8. Then, subtract. 10 minus 8 is 2. Diba? Then, bring down 2. So, long method ng division, ano? So, papakita ko sa inyo to. Hindi ako gagamit ng calculator para sa nalabo. Sorry. Malabo. Yun. Malabo siya. And then, 22 divided by 8 is, how many? So, by 2. 2 times 8 is 16. And then, subtract. 2 minus 6 is, cannot be, ano? So, manghiram tayo ng isa. Ito ay magiging 1. Ito, 1. Yan. And then, 12 minus 6 is 6. 1 minus 1, so 0. Hindi ko na ilalagay. And then, bring down 4. 64 divided by 8, 8. Diba? So, sakto. 8 times 8, 64. Subtract, so 0. 128. So, same as, so, ito yung long method. So, dito, based to naman ang tanong, mas madali ito. Kasi alam nyo na yung, anong tawag dito, sa loss ng exponent. And then, 2 to the 7, so magaganto na lang tayo. Ano? So, Christine Mercado, so sana naintindihan mo na ito, ano? So, ito ay yung number 5 na tanong mo sa akin. Okay? So, ito yung number 6 sa likod. So, dito, medyo tricky ito ng kaunti. Ano? So, pero padadaliin niya ni sir para sa inyo. Ano? So, if P is equal to 2 raised to the power of 2002. Wow, laki, ano? Yung pangalang 2 raised to the power of 10. Ang sagot na ay 1024. Ay, ito, 2002. Diba? So, try nyo, tricky talaga siya, no? So, plus 2 raised to the power of negative 2002. And Q is 2 raised to the power of 2002 minus 2 raised to the power of negative 2. Negative 2002. What is P squared minus Q squared? Oh. So, pag talagang hindi to explain ng isang guro, ay parang medyo mahihirapan, no? So, para itong mga tanong na pang quiz B. Okay? So, sagutan natin. So, una, simplify muna natin ito, yung P and Q. So, makikita nyo naman, ang pagkakaiba lang ay yung P, addition, and then Q, subtraction. So, parehas lang sila ng content. Ano? Try natin. Simplify muna natin yung P. So, P here is equal to 2 raised to the power of 2002 plus, so sabi ni sir, hindi simplify dyan pag may negative na exponent. So, ibababa ko lang, magiging positive na exponent niya, 2 raised to the power of 2002. So, positive na ang exponent. Okay? And then, the other one, Q. Ganun din. 2 raised to the power of 2002 minus, yun lang pagkakaiba. So, ibababa lang ni sir, magiging positive na yung exponent, 2002. Okay? So, pagkatapos niyan, so, wala na siyang negative. So, ilelet ko, ano, so, magkakaroon ako ng substitution. So, ay, sorry, hindi kikita. Let 2 raised to the power of 2002 be equal to A. So, gagamitin kong variable A. Lagyan ko nito ganito. Ano? So, yung 2 raised to the power of 2, ilelet ko as variable na A. Okay? So, ibig sabihin, so, therefore, yung aking P is equal to, so, inilet ko na yung 2 raised to the power of 2002 as A para hindi mahirap, ano? So, ibig sabihin yung P, so, ito na yun, bapalitan ko ng A plus 1 over A. Okay, simultaneous. On the other hand, yung Q natin, ganun din.
So, ito ay papalitan ko ng A minus 1 over A. Adi, hindi na siya mahirap sa mata na tingnan, ano. So, makikita nyo, nilet ko lang yung 2 raised to the power of 2002 as A. So, pinalitan ko siya ng A para i-manipulate natin, ano. Okay, next. So, ibig sabihin, simplify natin to. May denominator siya na A. Kuhain natin ang LCD as A. And then, A times A is A squared. And then, ito, plus 1 lang siya. So, ibig sabihin, from binomial, naging monomial na lang siya. Mas madali siyang i-manipulate. Ano? And then, the other hand, Q. So, ganun din. Kuhain ko ang LCD, A, and then A times A squared minus copy. So, ito na ang value ko ng P, monomial, and then Q, monomial na rin. Saka ko kukuhain itong P squared at saka Q squared. Okay? So, dito, so P squared, ibig sabihin, ito i-squared ko lang siya. Okay? Kuhain natin. A squared plus 1 over A. So, i-squared ko siya. Yan. Para makuha ko yung tinatanong na P squared. Then, sa-subtract pa. So, square of binomial, A squared times A squared is A to the 4th power. Diba? And then, next. Twice the product. Ano? A squared times 1 is equal to A squared. And then times 2. So, plus 2A squared. And then, square the last term. Plus 1. So, maski ilang method nyo yan. So, pwede yan. And then, yan din ang kalalabasan niya, no? Yung denominator, A squared. Yan. So, yan na yung value ng P squared. Pero hindi pa siya yung tinatanong kasi isa-subtract pa natin. Kuhain naman natin yung Q squared. Ano? So, yung Q squared, so ito, A squared lang natin siya. So, A squared minus 1 all over A. Okay? And then, squared. So, ganun din ang gagawin natin. So, square of binomial, A to the 4th. Square the first term. Then, yung middle term natin ay twice the product of the first and the second. So, minus 2 A squared. And then, square the last term. Negative 1 times negative 1 is positive 1. So, plus 1. All over. Then, square the denominator. A squared. So, ito yung P squared. Ito yung Q squared. Ang tanong sa atin, so ito ang tanong sa atin, lagyan ko ng bilog. What is P squared minus Q squared? So, ito, P squared na ito, isasubtract natin dito. Haba ng solution na. Okay. Saan natin lagay dito? So, ibig sabihin, lagyan natin ng pinakang final na ihiwalay natin para makita yung solution. Yung P squared minus Q squared na tinatanong, so ito siya. So, A to the 4th minus 2A, plus 2A squared plus 1 all over A squared. Yan. Minus. So, lalagyan ko siya ng parenthesis kasi ito ay buong quantity. Ano? A to the 4th minus 2A squared plus 1 all over A squared. So, nilagyan ni Sir ng parenthesis kasi ito ay marami yung term, ano. So, ibig sabihin mag-change tayo ng sign. Yan, dito yan sa baba. So, pababa ang solution natin. Copy muna natin itong kaunahan.
Kasi parehas naman sila ng denominator. Ibig sabihin sila ay similar fraction. I-copy lang natin yung denominator, a squared. Similar fraction, ano? And then copy itong nasa unahan, a to the fourth plus 2a squared plus 1. Ayan. Na ito na kung bakit nilagyan ni sir ng parenthesis. Change the sign. Negative times positive, so magiging negative siya. A to the fourth, negative times negative, magiging positive plus 2a squared. And negative times positive, magiging minus 1. Okay? And then, buhat dito, makikita nyo makakancel, ano? A to the fourth minus a to the fourth, so wala na. Magiging 0, ano? Positive at saka negative, 0 na yan. And then, ito ang mako-combine, ano, similar terms. 2a squared plus 2a squared, so ibig sabihin magiging siyang 4a squared. Ano? Ayan. And then, yung 1 minus 1, yun, makakancel din siya. So, ang natira lang ay ito. 2a squared plus 2a squared, 4a squared. And then, copy the denominator. Okay? A squared. And then, buhat dito, makikita nyo rin, may makakancel. A squared at saka a squared. Ayun. Final answer natin ay, yun, 4. Diba? So, ang dali lang pala nun. Ano? So, P squared minus Q squared is equal to 4. So, again, kay Christine, so na ito, sinasagutan na ni sir yung request mo. Number 5 and 6 lang. I-send mo ulit sa akin yung number, yung para sa 2, 3, and 4, ano yung X, Y, and Z. Sagutan natin maya-maya pag tayo ay may oras pa. So, na ito. So, sana ay naintindihan kung paano i-manipulate ni sir yung ating formula. So, yung pala, 4 lang pala ang sagot, ano? Okay. So, yung number 6, ito yung number 5 kanina. So, nasa likod lang. 128. So, sana habang pinapanood nyo ay isulat nyo sa inyong notebook para may ma-review kayo. Ano? Okay, bye-bye.